ko expect na yung yung pinagpe-pray ko ay ibibigay niya ng higit pa sa inaakala ko. Matagumpay na buhay. At nagpapasalamat din po ako kasi natuloy yung asawa ko sa Europe kasi nawalan na kami ng pag-asa kasi maraming halos 100,000 mahigit po yung nagastos namin sa pag-aasikaso ng mga papeles niya tapos biglang nagka-problema. So nawalan na kami akala ko hindi na talaga siya makakaalis. Actually nawalan na ako ng pag-asa pero kumapit ako kay Lord. Nagpray ako na sana kasi hindi po biro yung perang nailabas namin kasi inutang lang din namin yung pera. So, that time sobrang stress po pero hindi kami binigo ni Lord. Siguro parang tinetest lang niya din yung faith namin kung hanggang saan kami magtitiwala sa kanya. So, malapit na pong matapos yung expiration date ng visa niya. At nagpapasalamat ako, tinupad ni Lord yung silent prayer ko kahit na sobrang dami ng pagsubok at minsan na akong nawalan ng faith kay Lord dahil sa mga nangyari. Minsan, susubukan ka ng Panginoon kung hanggang kailan ka o hanggang saan ka ang tawag dito, kakapit sa Kanya. So, naniniwala ko na kahit anuman pagsubok, kahit anuman sakit na pagdaanan natin, kumapit pa rin tayo kay Lord. Yun lang po, nagpasalamat tayo pag masaya tayo, malungkot, kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan natin, lagi lang po tayo magpasalamat kasi tinetest lang ni Lord yung faith natin kung hanggang saan. Yun lang po, maraming maraming blessing na ibinigay si Lord na hindi ko hiningi. So, yun po, ah, yun lang po yung aking pasasalamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Tunay nga po, no? God is too wise to be mistaken. Amen. He is our perfect God. Amen. At laging kapag nakakaranas po tayo ng ganyan, nararan, for sure, God is wanting to see our faith, amen, yung creative faith natin na talagang kumapit tayo sa Kanya, amen. To God be the glory po sa testimony mo, kapatid. Sino pa po ang gustong magpasalamat sa Panginoon? Paki-unmute na lang po yung mic. Praise God. Andito po ang ating Sister Sherry, Brother Paul, yan, nandito po. Sino pa po yung nandito? Yan, si Brother Joseph, Madam Jennifer, Ate Angela, yan. Sino pa po yung gustong mag-unmute ng mic at ipahayag po ang kabutihan, ang katapatan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Sis, Good evening po. ayan po, narinig po namin kayo. Okay na po. Good evening po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako ngayon dahil nabigyan na naman po tayo ng chance na makaparinig ulit ng salita ni Lord. Naka-join po tayo ulit ngayong gabing ito. Pinagpapasalamat ko po yung nagdaang week na matiwasay na naman pong nakaraos na naman po tayo sa 1 week na pagsubok na lahat ng binibigay niyang pagsubok sa atin, nakakayanan natin yung mga unexpected na hindi natin ini-expect pero pinagpipray pa rin natin, binibigay pa rin po niya kahit minsan na yun nga po kagaya ng sinabi ni Sister kanina, parang akala mo hindi niya ibibigay, sinusubukan ka niya, pero at the end of the day, hindi mo alam ibibigay at ibibigay pa rin niya na tinitest lang yung
yung tiwala natin sa Kanya na huwag tayong bibitaw dun sa promise niya sa atin. Yun po. Thank you, Lord. Amen. Wow, I like that po, no? Yung kanyang promise sa atin. Amen. Napakadami pong promises ni Lord. At lahat po yan complete. Anak, paano Amen. i-unmute? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Last na lang po, sino pong gusto pa pong magpasalamat sa Panginoon? Praise God. Ngayon po ako, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patuloy na yung pagmamahal niya ay umaapaw sa aking buhay, especially for my family po na good health ang lahat. At yung dulong awan ng langit talagang nakabukas para saluhin namin yung mga pagpapala na nagagaling sa Panginoon. Tsaka po, nagpapasalamat po ako kasi still andito pa po ako sa ibang bansa na ginagamit ng Panginoon upang mas mapalago ang kanyang ministry sa Bueno. At saka po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi niya ako pinabayaan at hindi siya nagkulang sa akin bagamat man ako'y nagkulang sa kanya, pero siya'y patuloy na nandyan at patuloy na ang dalawang kamay niya ay nakabukas para yakapin ako sa bawat oras. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Praise God. Yan po yung aking bunsong lalaking kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, sa gabi pong ito, tunay nga na tayo po'y napapagpala sa bawat gawain ng Panginoon. Amen. Kaya let's take this opportunity po habang nasa kanya-kanyang tahanan, tayo po'y patuloy na makinig, buksan natin mga puso, amen, dahil ang lingkod ng Diyos, amen, ay available always to share the Word of God, amen. Ang ating pong founder, ang ating bishop, amen, walang iba kundi yung ating pong Doc Dan. Hello po, Doc. So, puri ng Diyos, ngayong gabi, be excited. Napakaganda po ng ating pag-uusapan na po, tulad nung nakaraang Wednesday, pinag-usapan natin ang pagkakasala ng tao. Ngayon naman po, ang pag-usapan natin ang kaligtasan ng tao. Di ba? So, puri ng Diyos, kung tayo po ligtas na, kung meron man tayong pakakaingatan, yung kaligtasan na yan. At kung hindi pa tayo sure, makinig po tayong mabuti ngayong gabi, yan po ang ating pag-aaralan. Noong nagkasala po si Adan at si Eva, nalaman nila na sila po'y mga hubad, sapagkat naalis ang kalulatian ng Diyos na bumabalot sa kanilang buong katauhan. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 7, at nalaman nilang sila'y mga hubad, kaya't sila'y nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip sa kanilang buong katawan. Pagkatapos po na nakipagtalastasan ng Panginoong Diyos sa tao, ipinakita niya ang biyaya sa magitan ng pagpatay ng isang tupa at kinuha ang balat nito at ginawang damit nila. Dito po natutuwa ako dito kasi yung unang damit na ginawa ng tao pagkatapos po nilang magkasala ay mga dahon-dahon, no? Pero kahit nagkasala sila, kahit nagalit ang Diyos, pinalaya sila sa halamanan, isinumpa sila, pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang biyaya. Siya po ang nagtahi ng unang damit ng tao sa magitan po ng balat ng hayop. Genesis chapter 3 verse 21 po yan. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y dinamtan. Ayan, di ba sa panahon natin ngayon, ang leather o ang balat na damit, napakamahal niyan. Ang unang damit pala ng tao ay leather, balat ng hayop, at ang gumawa, ang tailor, ang nagtahi mismo ay ang ating Panginoong Diyos. Ano po? So, ang tupang isinakripisyong pinagkunan ng balat ay naunang simbolo ng Panginoong Yesus na magiging sakripisyo upang tayo tubusin mula sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng tupa na unang ibinubo pagkatapos na nagkasala ang tao
ay siya ring simbolo ng dugo ng tagapagligtas na ibububo upang tayong lahat ay maligtas. Ayon po sa Efeso 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. So ayon din po sa pahayag 13:8, ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Yan po yan eh. Ang Diyos mismo, kinuha yung balat ng tupa at ginawang damit nila. Yan ang binabanggit sa pahayag 13:8. Kordero na pinaslang buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, pinaghandaan din tayo ng buhay na walang hanggan kay Kristo sa na Panginoon po natin. Ano po? So ang suheto patungkol sa pagpili ng Diyos ay lumikha ng mahabang talakayan sa magitan ng maraming mga teologo hanggang sa ating panahon. Ayon po kay Guy P. Duffield at Nathaniel M. Van Cleve, ang pagpili o eleksyon ay pinakamataas na malayang desisyon ng Diyos na kung ano ang gusto niyang gawin, iyon ang mangyayari. Ang gawa ng Diyos na ito ay palaging naayon sa kanyang walang hanggang biyaya para sa buong sangkatauhan. So ang pagpili ay palaging naayon sa pagkaalam ng Diyos ay naharap. Ayon sa Roma 8:28-30, ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. At yaong tinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay nuring ganap naman, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Sa unang Pedro po 1:2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpapanal sa Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Heso Kristo. So tingnan natin ang kabuang pagtubos. Ang katotohanan patungkol sa salitang redemption, sa English po redemption, ay pagbabayad sa isang halaga upang bilhin mo muli ang dati mong pag-aari. Kasama nito ang pagkakaloob ng buong kalayaan sa iyong binili upang makamtan niya ang mga karapatan na nawala noong nalipat siya sa ibang kalagayan na ngayon ay maibalik muli. So, meron tayong ilustrasyon dito. Makinig tayo mabuti. May isang bata naglalaro sa tabi ng isang malinaw na ilog. Masayang masaya siya habang pinapanood ang kanyang pinapalangoy na maliit na bangka na talagang ginawa niya at sa kanya yon. Ang bangkang ito ay sa tulong ng kanyang tatay nagawa niya na karpintero. Habang pinapanood ng bata ang paglangoy o ang paglutang ng laruang bangka, biglang dumating ang malakas na agos at tinangay ang laruan at hindi na niya makita ito. Siya ay magulgol hanggang inabutan siya ng kanyang tatay sa ganoong sitwasyon. So lumipas ang mga ilang araw, buwan, nakalimutan na ng bata ang kanyang nawalang laruan. Minsan pumunta ang bata sa palengke at habang naglalakad, nakita niya ang kanyang nawawalang laruang bangka. Kilalang kilala niya na yun talaga yung kanyang pag-aari, yun yung kanyang laruan. Pero ibinebenta ito sa halagang 200 piso. Biglang hinablot ng bata ang ibinebentang bangka, sabay sinabing, "Ito ay akin. Bakit ninyo tinitinda?" Sabi sa kanya ng titinda, "Kung gusto mong kunin yan, kailangan bayaran mo sa halagang 200 piso. Kaya sinabi ng bata, "Wala akong sapat na pera, pero babalik ako upang bilhin ang dati kong pag-aari." Ibig sabihin yung kanyang nawalang bangka na inanod ng agos may nakapulot at ngayon ay binebenta. So umuwi ang bata at siya'y nagtrabaho, nagsakripisyo, hindi nagmeryende, nag-ipon ng 200 piso. Noong nakaipon na siya ng sapat na halaga, pinuntahan niya agad ang nagtitinda at tinubos niya ang dati niyang pag-aari at napasa kanyang muli. Tayong lahat po ay dating pag-aari ng Diyos. Ang Diyos po ang gumawa sa lahat ng tao.
Pero dahil sa pagkakasala, nawalay tayo sa Kanya. Ano po? Sapagkat siya ang lumalang sa atin, tayo nawala at napasa ibang kaharian dahilan sa kasalanan. Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat tinubos tayo sa magitan ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo kamukha ng ginawa ng bata. Ayon sa Efeso 1:17, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan at sa gayon pinatawad na ang ating kasalanan. Ayon pa sa unang Pedro 1:18-19, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang tinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos gaya ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong iniahin sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. So yun po yung kabuang larawan kung papaano tayo tinubos ng ating Panginoon. Tingnan naman natin ngayon ang dugo ng Panginoong Yesus ay nabubo upang tayo matubos. Anong kinalaman noon na halos maubos ang dugo ng Panginoong Yesus umagos sa ating pong redemption? Sa panahon po ng lumang tipan, ang pinakamataas na pari ay papasok taon-taon sa pinakabanal na bahagi ng templo upang kanyang iwisik ang dugo ng isang tupa na magsisilbing sakripisyo para makamta ng presensya ng Diyos. Ganun po sa Old Testament. Ito ay pansamantalang paraang ginagawa upang matakpan ang kasalanan ng buong bayan sa harapan ng Diyos. Ayon po sa Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inuutos ko na dapat ihandog yon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. So ang pangunahing dahilan kung bakit dugo ang ginagamit ay sapagkat ang buhay ay may relasyon sa dugo. Kapag may nabubong dugo, tutubusin niya ang nakagawa ng kasalanan at mapapatawad ang salarin sapagkat may naging kapalit na nagdusa. So ang Panginoong Yesus ay naging sakripisyo na walang dungis. Inialay niya ang kanyang sariling buhay upang isagawa niya ang pagtubos sa atin. Hebrew 9:15-18. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa magitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Ayan po. Kaya kapag may testament, hanggang mapatunayang patay na ang gumawa niyon sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya. At nagkakabisa lamang yung dokumentong yon kung hindi kung siya'y patay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa magitan ng dugo ng mga hayop na inihahandog. So ayon sa kautusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya napakahalaga ng dugo, no? So Colosas 1:13-14, iniligtas niya tayo sa magitan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa magitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ngayon, tingnan pa natin ng malalim ito. Ano yung gagawin ng dugo ng Panginoong Yesus? O ang gagawin o ang gawain ng dugo ng Panginoong Yesus? Sa magitan ng dugo ng Panginoong Yesus, nagkaroon tayo ng katubusan mula sa pagkaalipin sa kamay at kapangyarihan ng kasalanan. Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. Doon po sa Hebreo 9:12, sabi doon, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga tao o ng kambing o bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa pagpapatawad ng kasalanan natin. Sa magitan ng dugo ng Panginoong Yesus, pagkatapos na nanampalataya tayo sa Kanya, tayo ay naging matuwid sapagkat ang katuwiran ng Panginoong Yesus
ang siyang gumawa sa ating buhay. Ang Panginoong Diyos ay titingin sa atin through the cross, just, ang sabi nga sa English, through the cross, just as if I have never seen. Sa magitan ng krus na yon at tinanggap natin ng Panginoong Yesus, tayo po'y tuturing na hindi lamang napatawad na para bang hindi man lang nagkasala. So tayo ay nadamitan ng kanyang katuwiran. Ayon sa Roma 5:9, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa magitan ng kanyang dugo. Hallelujah! Praise God! No? Lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa magitan niya. Kaya kahit gaano kabigat, kahit gaano kalalim kalala ang nagawa mong kasalanan, pero nanumbalik ka sa Panginoon, kinilala mo ang Panginoong Yesus, ang tinitingnan na ng Diyos sa atin, hindi na yung ating kapalpakan. Ang tinitingnan na ng Diyos sa atin, yung dugong na balot sa atin, nang tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus. Praise God! Nagkaroon din tayo ng karapatang pumasok sa trono at presensya ng Diyos upang makamit o makatanggap ng biyaya at tulong. Hebreo 19 o Gis 19 hanggang 20. Kaya nga sabi roon, mga kapatid, tayo malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing, alalaon bagay ang kanyang katawan. Noong nakabayubay sa krus ang Panginoong Yesus at malapit na siyang malagutan ng hininga, sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Naganap na!" Ayon sa John 19:30, nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pagkasabi ng Panginoong Yesus ang salitang naganap na, ang makapal na kurtina sa templo na siyang naghihiwalay sa banal na lugar at pinaka-banal-banalang lugar ng templo ay napunit. Nagumpisa sa taas, pababa. No? Nandun sa bundok ng Kalbaryo ang Panginoong Yesus nakabayubay sa krus. Yung templo nasa Jerusalem, nasa bahayan. Bakit nang sumigaw ang Panginoong Yesus na nakabayubay sa krus sa bundok ng Kalbaryo, yung saserdote doon sa templo nagulat, napunit yung kurtina mula taas pababa. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ng Mateo 27:51, biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. So ang napakahalagang mensahe ng pangyayaring ito ay ginanap na ng Panginoong Yesus ang paraan upang lahat ay maayong dumiretso humingi ng biyaya sa Panginoong Diyos sa magitan ng sakripisyong inialay ng Panginoong Yesus at ang alay na ito ang kanyang sariling buhay. So nung pong Old Testament, tulad ng nabanggit natin, yung lamang pong punong saserdote ang nakakaranas ng nakakapasok sa kabanal-banalang lugar o presensya ng Diyos. Nang dahil po sa pagkamatay ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, napunit po yung tabing, napunit po yung kortina. Ang ibig sabihin po niyan, lahat tayo nakikilala, tumanggap sa Panginoong Yesus ay pwede nang dumiretso sa kabanal-banalang presensya ng Panginoon. Kaya po yung dahilan sa panahon natin ngayon, pag meron kang prayer request, magpe-pray ka, magbabasa ka ng Biblia, bakit napapaluha ka, bakit ibayo yung nararamdaman mo, bakit kinikilabutan ka, nakapasok ka po sa presensya ng Diyos. Yan po ang pribilehiyo ng pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong lahat na naniniwala, nananampalataya sa Kanya ay makakapasok sa Kanyang banal na presensya na lagi natin kinasasabikan, lalo na pagsama-sama tayo every Sunday sa ating mga cell group, kasi saan man may dalawa, tinitiyak ng Panginoon, o tatlo na nagkakatipon sa Kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan nila. So kamukha natin, online man tayo, pero higit tayo sa dalawa. Higit tayo sa tatlo. So, damhin ninyo ang presensya ng Diyos. Daman-daman natin ngayon kahit online po tayo. Puri ng Diyos. So, simula po noong tinanggap natin ng Panginoong Yesus bilang sariling tagapagligtas,
ang iyong konsensya ay naging kaaya-aya sa harapan ng Diyos sapagkat ang iyong budi ay nilinis na. Ayon po sa Hebreo 9:14, ngunit hindi hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa magitan ng walang hanggang espiritu, ay nialay na sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ng Diyos na buhay. So dahil dito, nagkaroon tayo ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang dyablo at ang mga gawa nito sa pamagitan po ng dugo ng kordero, at magkakaroon tayo ng personal na patotoo na siyang katunayan sa mga kabutihang ginawa ng Diyos sa ating pong buhay. Ngayon, maari pong magtanong tayo, ano ang dapat gawin upang maligtas sa kasalanan? Okay, yan po muna tingnan natin. Una po, sa mga nagsusulat, ang kailangan po para maligtas tayo sa kasalanan, tunay na pagsisisi. Yan po yung una. I repeat, tunay na pagsisisi. Tayong mga tao ay maaaring maligtas mula sa naghihintay na walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ano po? Totoo po ang impyerno. Ngunit kung tayo magsisisi mula sa ating mga nagawang kasalanan, ayon po sa Panginoong Hesus mismo sa Mateo 4:17, sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. So ang tawag po ng Panginoon ay magsisi, sapagkat kalooban niya na tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Unang Juan 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa ating kasamaan. Yan po. Alam naman kasi ng Diyos So buksan na natin ang ating puso. Hingin na natin ang tawad. Sabi nga, magpakatotoo tayo. Lalo na paglapit sa Panginoon, bukasan ng puso. Wala tayong pwedeng itago. Pero nagpakumbaba tayo, sinabi natin, niningin natin ang ating kasalanan. Ang pangako ng Diyos, ipapatawad. Ano po? Ang ating mga kasalanan. Yun po ang una. Pangalawa, paano maligtas? Number 1, unuulit ko, tunay na pagsisisi. Pangalawa, tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus. I repeat, pinagkakadiinan ko po yung tunay na pananampalataya. Hindi po basta paniniwala sa Panginoon. Tunay na pananampalataya. Ito po yung pangalawang dapat gawin upang masumpungan ng kaligtasan ay manampalataya. Ang tunay na ibig sabihin nito ay lubusang pagtitiwala sa Kanya. Ibibigay natin yung buong pagtitiwala sa Kanya upang siya na ang manguna at maging Panginoon ng ating buhay. Alam naman natin yung John chapter 3 verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito po yung dahilan bakit namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, upang ang sinamang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano ibig sabihin ng salitang sumampalataya? Dito po ay lubusan na nagtiwala. Na siya lamang ang makapagliligtas sa atin, wala ng iba. Hindi ibig sabihin nito na paniniwala lamang na may Diyos. Sapagkat ang Biblia ay nagsasabi, ang demonyo rin ay naniniwalang may Diyos, nanginginig pa nga. Pero hindi nila may pagkaniwala ang kanilang buhay sa Diyos. Basahin po natin. Santiago 2:17-19. Gayun din naman, patayang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa magitan ng aking gawa ang aking pananampalataya. Po. So, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Yun po yun. Kaya,
Iba po yung paniniwala o kundi pagtitiwala. Parang naalala ko po yung isang kwento, di ba? Merong isang sirkero naglagay ng alambre sa dalawang building, magkalayong building, magkatabing building. At ang daming nanonood, palakpakan kasi magaling siyang sirkero. Nakatawid sa kabilang building, alambre lang hindi naanan niya. So palakpakan ng mga tao. So nung makadating siya sa kabila, sumigaw siya. Sino po ang naniniwalang makakabalik ako sa kabila uli? Palakpakan mga tao, kami. Ang sabi ng sirkero, sige po, yung naniniwalang makakabalik ako sa kabilang building kasi nakatawid na nga siya, ay sumakay po sa likod ko. Tumahimik po ang audience, walang nagtaas ng kamay kahit isa. Kanina, lahat sila naniniwala na makakatawid siya. Pero nung magpasakay siya sa likod niya, ibang usapan na po yan. Ang usapan po doon, pagtitiwala. Hindi ka basta naniniwalang makakabalik siya, kundi nagtitiwala ka, sasakay ka sa likod niya. Wala po ni isang sumakay. Ibig sabihin, naniniwala lang sila, hindi po nagtitiwala. Ganyan po maraming tao. Kaya pag kinausap mo, ay may Diyos din naman daw sila. Kilala din naman nila ang Panginoong Yesus, pero iba po yung kilala mo ang Panginoong Yesus at talagang nagtitiwala ka. No? Nagtitiwala ka tulad po ng pag-upo sa upuan. Upo tayo sa upuan, kung minsan magtaas pa tayo ng bangko. Bakit? Tiwalang-tiwala tayo sa upuan na yan. Yan po yung pagtitiwala. Ibinibigay natin yung ating buong buhay sa Panginoon. Po. Now, pangatlo na po tayo. Ano ang dapat gawin upang maligtas? Tatlo lang po yan. Una, tunay na pagsisisi. Pangalawa, ay tunay na pananampalataya. Pangatlo po, papasukin at tanggapin ang Panginoong Yesus bilang sariling tagapagligtas. Yun po yun. Pangatlo po, magbubukas tayo ng puso at aanyayahan natin ang Panginoong Yesus na umupo doon sa trono ng ating puso. Ibig sabihin, siya na ang masusunod. So ang pagpasok at pagtanggap sa Panginoong Yesus sa buhay ay hindi literal na parang pagpapasok sa isang bisita sa bahay. Ito po ay spiritual na pananalita patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ang sinabi ng Panginoong Yesus sa Pahayag 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at nahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Doon po sa Juan 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Panginoong Yesus ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Yun po yun. So maliwanag po kung papaano tayo maliligtas. Tatlo po yan, ay repeat ulit. Tunay na pagsisisi, tunay na pananampalataya. Pangatlo, papasukin at tanggapin ng Panginoong Yesus bilang sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. Now, kung ginawa mo na yan o kaya nalilito ka, di ka sure na nagawa mo na. Kasi kung nagawa mo na yan, sure ka, naligtas ka. Congratulations. Pero kung hindi ka sure, meron po kasing katunayan na ang isang tao ay natubos at naligtas mula sa kasalanan. Na kahit buhay ka pa, yung ibang hindi naniwala, imposible sabi nila. Pero yung po talaga nakaranas na, may katunayan Kaya kahit anong tanong mo sa kanila, kapag sila'y nawala sa lupa, kapag sila'y namatay, direct to the point, ay masasabi nilang tiyakan sila'y ligtas na. Kasi may katunayan. Ganon din po tayo. Yun po yung angarin natin. Kaya pinag-aaral natin ito, ang kaligtasan ng tao. Kapag ang isang tao ay naligtas mula sa kasalanan, may mga katunayan po na kanyang siguradong mararamdaman. Kasi po ang sabi ng 2 Corinthians, ito po yung kahulugan ng born again. Chapter 5, verse 17 to 18. Sabi po rito, kaya't ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo, yun po yung pagiging born again. Nakikipagsang-ayon tayo, nakikipag-unite tayo kay Kristo, kung sino siya, kung ano siya, at kung ano ang gusto niya. Yun po yung born again.
Ayan po, ito po yung 2 Corinthians 5:17. Kala ng ibang maraming tao, no? Ang born again ay relihiyon. Hindi po. Ang born again po, relasyon. Ito po. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yung dating paniniwala mo na puspos ng pagdududa, puspos ng takot, kawalang pag-asa, na bago ka. Kaya sabi rito, siya'y bago ng nilalang. Iba na yung pananaw. Hindi na siya takot mamatay kasi sure siya sa kaligtasan. Ang mga tao pong takot mamatay, yung hindi tiyak kung saan sila pupunta pag sila'y namatay. Pero yung mga tunay naman na nanampalataya, tiyak na tiyak sa piling ng Diyos yan. Sabi ni Apostol Pablo, ang mamatay ay pakinabang. Bakit pakinabang? Kasi makakasama mo ng Panginoong Yesus. Ngunit ang mabuhay ay para kay Kristo, sabi niya. So habang buhay tayo, maglilingkod tayo kay Kristo, at kapag kinuha na ng Diyos ang ating buhay, pakinabang dahil mas masarap po doon. Kaya lang, huwag kayong basta-basta pupunta na baka po magkasala pa tayo. So hintayin natin yung ating takdang panahon kasi po meron tayong misyon na pinapagawa ang Diyos. So yung dahilan bakit tayo humihinga pa ngayon, meron pa rin tayong misyon, hindi pa tapos. Kaya habang humihinga tayo, ay paglingkuran po natin ng Diyos at tapusin nating mabuti ang ating misyon. Tuloy kong pagbasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 18. Kaya't ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, no, na nalilito, puno ng kaguluhan, puno ng pagdududa, puno ng lungkot. Wala na. Siya'y bago na. Kaya nga tawag, born again. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito, hindi dahil sa ating galing. Sumampalataya lang tayo, biglang nagliwanag ang ating isip, biglang nagliwanag ang ating puso, biglang gumaan ang ating pakiramdam, biglang nagluwag ang ating dibdib. Ang Diyos po ang gumawa niyan, ang sabi ng ating binabasa. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, hindi kaaway. Bigla tayong naging anak ng Diyos. At hindi lamang basta anak, tinuring pa tayong kaibigan. So ang napakahalagang katunayan po ay tinatawag na panloob na ebidensya. Kapatid, mararamdaman mo o ng isang ligtas yung isang panloob na ebidensya na ligtas ka na. Ang tawag po doon ay kapayapaan. Panatag na panatag ka. Kamukha ng testimony ni Pastor Michelle kanina, 50,000, malaking halaga yan. Pero panatag lang siya, nag-pray lang siya. So ganun po, meron tayong nararamdaman ganun. Kahit na anong nararanasan mo, may sakit karamdaman ka, pero panatag ka. No, yung pong ibang nakakaramdam niyan, may tinaningan na ng doktor. Ano? Pero dahil alam nilang sila'y tumanggap na sa Panginoon, panatag na panatag pa rin sila. Pag meron dadalaw, mas nakangiti pa yung may sakit kaysa dumadalaw. Bakit? Payapang payapa. Dahil tiyak na ligtas na po siya. Mula kasi sa Panginoong Hesus yung kapayapaan na yon. Hindi kayang bayaran ng pera. Naalala ko tuloy ang ating Presidente Marcos ayon po sa testimony ng bago siya mamatay. Kasi ang dami niyang pera. Pero hindi kayang takpan ng pera ang kanyang nararamdaman. Ayon po sa testimony mga narinig ko, sumisigaw siya, nagpapahanap siya ng kung sino makapagbibigay ng kapayapaan sa kanya, babayaran niya ng malaki. Wala po. Hindi kayang bayaran ng pera yan. Ang Panginoong Hesus lamang po. Ito ang kapanatagan maski ikaw ay napagitnaan na ng mga masalimuot na mga nangyayari sa kapaligiran. Ang kapanatagang ito ay nakapundasyon sa ating matibay na relasyon sa Panginoong Hesus, kaya hindi siya naguguluhan anuman ang mangyari sa mundo. Ayon po sa Roma 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa magitan niya, mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Ano po? So, ang makadiyos na kagalakan, no, ay isa ring panloob na ebidensya ng isang tao ay naligtas na. Biro mo yan, nakakapalakpak, nakakasayaw, nakakangiti, pero mayroong malaking problema yan. Bakit joyful? Bakit puno ng kagalakan? Kasi alam niya,
ang Panginoong Hesus ay nasa Kanya at pinangakuan tayong hindi tayo iiwan ni pababayaan man lang. Yan po ay isang ebidensya ng isang taong ligtas na. Kaya hindi dahilan na may problema ako, hindi muna ako aaten ng fellowship, hindi po. Yung tunay na ligtas, kahit gaano katindi ang problema, makikita mo yan, pumapalakpak, umaawit sa Panginoon. At pagkatapos nun, mga ilang pagkakataon lang, solve na yung kanyang problema. Kaya hindi mapipigilang maglingkod sa Panginoon yan. Amen? Praise God! So ganito po ang panloob na karanasan ng gwardiya ng bilangguan na kulungan kina Pablo at ni Silas noon. Nagtanong yung gwardiya, ano ang gagawin upang maligtas? Sinabi ni Pablo at ni Silas, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan at ang naranasan niya ay lubos na kagalakan. Doon sa Matthew chapter 16 verse 34, pumunta sila Pablo sa bahay niya. Ang sabi rito, galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Dating hindi na nanampalataya sa Panginoon, nang sila'y sumampalataya sa Panginoon, galak na galak. Samantalang ang laki ng problema kasi nawasak yung bilangguan, pwede silang ipapatay ng emperador nung panahon na yon. Pero ang kayang kantan nyo kay Pablo, anong gagawin ko para maligtas? Sabi ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Galak na galak sa gitna ng problema itong gwardiya ng bilangguan. So ang banal na Espiritu Santo o ang banal na Espiritu ay madadama ng mananampalataya at patutunayan niya sa kanya na siya may tunay na relasyon sa Diyos. Kaya hindi magsasabing yung kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, magsasabing born again ka na. Ikaw mismo mararamdaman mo sa sarili mo yan. Mararamdaman mo yung kagalakan, yung kapayapaan mula sa Espiritu Santo. Po. So ayon sa Roma 8:14 hanggang 16, ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kasi tinanggap mo na nga siya. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak. At ito'y nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama ko. No? Sure ka na siya ay tatay mo kasi tinanggap mo siya at itinuring ka na niyang anak. So ang Espiritu nga ang nagpapatuo. No? Dahilan dito, ang kalagayan ng relasyon ng mananampalataya ay magbabago sa pagiging alipin tungo sa pagiging kaibigan ng Diyos. Sa Juan 15:14 hanggang 15, kayo mang kaibigan ko, sabi ng Panginoon, Panginoon sa punong sa salita rito, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon, sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. Hallelujah! Praise God! So mayroon din pong napakahalagang panlabas na resulta. Ang pinag-usapan natin panloob, nadadama mo sa iyong kalooban. Pero meron din pong ebidensyang panlabas kapag ikaw ay ligtas na. Para patunayang ligtas ka na. Magsisilbing katunayan ng isang tao ay natubos mula sa kasalanan. Ang isang biblical na halimbawa ay ang pagbabago na naganap sa buhay na tinatawag nating alibughang anak. No, alam natin yan sa Lucas Kapitulo 15, kwento ko na lamang sa inyo, meron dong isang bata, yung bunso, magkapatid sila, may kapatid siyang kuya, panganay. Abay, buhay pa yung tatay, kinuha na yung mana. Di ba, napakalapastangang bata. Napakabait naman itong tatay, binigay yung kanyang mana kahit buhay pa siya. Ang ginawa nitong bunso, sa halip na pagyamanin yung kanyang mana, nilustay sa walang kabuluhang pamumuhay. No? Na nung siya'y hirap na naubos ang kanyang kayamanan na binigay ng kanyang ama na mana niya, at siya nasa malayong lugar naghirap hanggang wala nang makain at namasukan na lamang siya bilang katulong at ang napasukan niyang trabaho ay magpakain ng baboy. Sa Israel po, ang pagpapakain ng baboy ang pinakamababang uri ng trabaho kasi doon sa Israel, hindi po kinakain ng mga baboy tapos ikaw magpapakain. Pero wala siyang magawa at ang sabi ng Biblia, basahin po natin yan, Lucas 15:11 hanggang 32,
Ang ginagawa niya kasi wala siyang makain eh. So pinagtsagaan na yon, naghahanap siya ng pwede niyang makain mula doon sa pagkain ng baboy. Ganong kamiserable ang kanyang naging buhay. Kasi nilapastangan niya yung kanyang tatay. Now, sa ganong kalagayan, nakapag-isip siya. Naalala niya ng nandoon sa bahay ng kanyang tatay, prinsipe siya. Ang sarap ng kanyang kinakain, may mga katulong pa siya. Ang sarap ng buhay niya. So, pumasok po doon yung kaligtasan. Yung tunay na pagsisisi, tunay na pananampalataya, at pagtanggap. Doon po sa verse 17 to 18, ang una pong nangyari, pagbabago ng isipan. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Nang mapag-isip-isip niya, ito ay pag-amin o pagkilala na mali ang kanyang mga ginawa. Doon po sa verse 19, pagbabago po ng pakiramdam. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak, ibilang na lamang ninyo ako bilang isa sa inyong mga alipin. Ito ay pakiramdam na hindi ka karapat-dapat sa kanyang harapan. Totoo po yan. Pero sabi niya, ibilang mo na lamang akong alipin. Parang si Manny Pacquiao po, no? Senator Manny Pacquiao, yung kanyang testimony ng unti-unti na siya makakakilala sa Panginoon, ang feeling niya hindi siya karapat-dapat. Ang dami niyang kasalanan. No? Pero nang malaman niya mala kasulatan, yun pala ay tunay na paglapit na sa Panginoon. Pangatlo, pagbabago ng gawa. Ang sabi sa verse 20, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Kahit na ituring na siyang alipin, basta nagbago siya ng isip, nagbago siya ng pakiramdam, nagbago siya ng gawa. Hindi sapat na naramdaman mong ikaw ay hindi karapat-dapat. Hindi sapat na nalulungkot ka sa nagkasala ka sa Diyos. Ang kailangan tumindig ka at lumapit sa Diyos. Itama ang iyong buhay. Overtime na tayo, magwawakas na po tayo. Kung ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan, magtiwalang lubusan sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas, kapatid, mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kung gawin mo ngayon ito, manalangin ka ng taos-puso at siguradong patatawarin ka rin ng Panginoong Diyos at mapabilang ka na maging isa sa kanyang mga anak. Kung meron tayong kasamang nakikinig ngayon na hindi ka pa sure sa iyong kaligtasan, yun lang, tatlo na yon. Tayo manalangin, sumunod ka sa panalangin ganito para makasiguro ka. Sabihin mo lamang, dakilang Diyos na makapangyarihan, binubuksan ko ang aking puso. Humingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso ngayon bilang aking Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen at Amen. Kung ginawa mo yan na nakikinig at makakapanood ng bidyong ito, congratulations. Ang Panginoong Hesus hindi pwedeng magsinungaling. Sa John chapter 6 verse 67, ang lahat ng tunay na sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Congratulations, ligtas ka na at may buhay kang walang hanggan. Magpatuloy kang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. God bless you. God bless you. See you po sa susunod nating video at sa mga narito sa ating live ngayon. I see you sa next Wednesday. God bless po. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at sulat. Thank you very much.